Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray that you may bless our church authorities, as I pray, Father, that you may bless our benefactors, supporters, the people who are working behind of this ministry. I pray for our government officials sa Miguel Cable Network, that you have na DTV Cable o Barab Chubay, our management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. I pray, Father, that you may bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, book, magazine. Our advocacy to the less fortunate, our advocacy to our environment, our advocacy for the progress and prosperity of all your people on this earth. I pray, Father, that you may bless our Altea Business Center, may loved ones, Almantia, bless them. As I pray, Father, that you may bless the Wishes of Love community. I pray, Father, in Jesus Christ's name, sa tanang nagtanaw, nabinaw, panalagi ni Amahan. As I pray, Father, sa tanang birthday celebrants, tawadaan sa pagtugpaglaom, sa tanang tao, Amahan, na may mga problema ang gihambing, iliguna, tanan Ginoo, na kasing-kasing na nagpatingog silang radyo o TV, wherever they are. Let them feel, Almighty Father, your healing presence sa ilang kinabuhi. In Jesus Christ's name, I claim and declare healing, miracles, blessings, the resolutions of all our curses and bondages. Father, hikapang sakit sa utok, mata yung baba, liyo kasing-kasing sa tayo sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa dugo, sa panit, sa bukog, tanan Ginoo, na ay problema sa lawas, head to foot. Please heal us, Almighty Father, chemical imbalance, immune system, nervous system. In Jesus Christ's name, Father, I claim. Hallelujah. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Santa Maria San Jose, Padre Pius Mercangil, Atoli Padua, Pula Anthony Olsens Bravos, blessed, our relatives in heaven, please pray for us, be with us, in Jesus Christ's name we pray, Amen. Hallelujah. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 10, versikulo 25 ngadto og 37. Ang sambingay may tungod sa maayong Samarianon. Unya biduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag kadiya, unsa may gingon sa kasulatan o giunsa madimo kini pagsabot ang magtutudlo sa balaod bitubag. Higugma ang Ginoo nga imong Diyos sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, ug sa tibok mong kusog, ug sa tibok mong nauna. Ug higugma ang imong isikataw, ingon sa pagigugma mo sa imong kaugalingon. Bitubag sa Jesus, husto ka na. Ang imong tubag, buhata kini, ug makadawat ka sa kinabuhing dayon apan gusto sa magtutudlo sa balaod, kailhon sa matarong busa, nangutana gayud siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isikataw? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, ug gibanigan siya sa mga tulisan. Gibuan nila siya, gibunog ug gibiyaan nga himalatyon. O bitabo nga may usa ka pari nga miagi ngadtong dalana, sa pagkakita niya sa tao nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya niagi usab,
ang usa ka Levita. Sa pagkaduol niya, mitanaw siya sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan usa lamang ka Samaryano nga nagpanaw ni adtong dalana ug giagi sa tao nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Giduol siya kaniya ug gibubuan niya glana ug bino ang iya mga samad ug gibugkusan unya gipasakay niya ang tao siyang hayop ug giatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma nihatag sa 2 ka denaryo ngadto sa tigatiman sa butanan ug mitugon atiman na siya ug inigbalik nako dinhi bayran ko ikaw sa imong nagasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon sa imong nauna kinsa man diining tulo ang nagpamatuod nga isig ka tawo sa gitulisan ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Si Jesus pingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Today we are remembering another saint nga mao si Saint Atilianus, Benedictine Bishop and Companion of St. Froilan, born in Saragossa, Spain, became Benedictine, then consecrated with him to our Almighty God. Ang iyang legacy ni ining maong santo, very faithful sa iyang assignment isip usa ka obispo. It's one of us, doon natay kasi klaseng mga assignment ni ining kalibutana na angay nato nga gampanan, angay natong gimuon. Then take note sa atong mga tasatagsa ka mga assignment din sa yuta. We are not performing this because of any return, any compensation, but let's do this for God. According sa Ephesians chapter 6, mga sulugoon, trabahoa ang inyong gibuhaton dili tungod sa inyong agalon, kundi tungod sa Dios. Sa ato pa, let's do everything for the honor and glory of the living God. And this is my point. Sa atong paghimo sa atong tustagsa ka mga divine assignments on this earth, dili sayon ug dili lalim. Ngano tungod kay daghang mga rough roads. There will be tough times, hard times, difficult times sa atong kinabuhi na atong agian sa atong pagpanaw, nga atong masinati sa atong lawig nining kalibutana. Mo nang this is my point, if you can be trusted in wilderness, how much more in the promised land? Israelites traveled for 40 years in the desert, in wilderness, until they reached the promised land. Some Israelites were very faithful to God, bisa na sila sa desierto, na sila sa kalisdanan, hangtod niabot sila sa promised land. My point is simple, whatever assignment like what Saint Atilianus did in his lifetime, siyang assignment dili sayon, dili lalim, dagang mga rough roads, dagan kaayong mga di maayo nga atong masinati, pains, part of the process, part of the journey. Ang gusto siguro makita that you are faithful and willing to take the pains ay mga sinati sa imong pagpanaw, because if you can survive, God appreciates how faithful, how strong, how developed you are in your spiritual maturity sa inyong tastag sa kakinabuhi. Ako personally, I experience different pains, different wilderness sa kinabuhi, rough roads, tough times, difficult times sa atong pagpanaw. You know what? Diha na ako na-appreciate o na-acknowledge ang kinabuhi na dili smooth sa tanang panahon.
There will be changes, tough times, ang tanawos Ginoo, if you are willing to undergo, to pass, to survive, to surpass all this pain sa atong kinabuhi. Mao ni ang santo nga atong gihandom. Ang simbahan niila sa iyang pagka-loyal, faithful as a good shepherd sa iyang panahon, isip usa ka obispo. Saint Atilianos, please pray for all of us that we love our individual assignment, that we will do this with fidelity, faithfulness, and loyalty to our living God. Please do prayers for our healing, miracles, enlightenment. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Thank you for always connecting to this ministry through your prayers and financial supports. Kabalo mo, it is appreciating by the living God at taliwa sa inyong mga financial crisis, family crisis, then you are still faithful to your commitments to help our ministry ni ining maong ministeryos Ginoo dinhi sa kalibutan. My dear people of the living God, if you want full episode sa atong mga programa sa DVD, please order like what the other people are doing every now and then. Na mo request nato og DVD kay gusto lang balik-balikon ang atong different episodes, or else please order this book, 25 Inspirational Insights to Make Your Soul Incredible. I am encouraging all of you nga kini mong libro dako nigtabang alang kaninyo. Pagpalain kayo for your appointments with me, clarifications, concerns sa tanan ninyong mga gusto na may tabo sa inyong tastagsa ka kinabuhi. I am encouraging you to text or call 0918-714-8435. Our latest givers, thank you to Alma and Mike Liwayon, usa ka magtutudlo, si Ma'am Alma sa Ginsularan Elementary School, Nainida Escobilia, walaing resort or avenue where you can hold your different events sa inyong mga occasions, birthday, diara sa Escobilia Compound, Daplig Dagat. Uban ni Attorney Easter, may legal counsel, yung higala ni sa Attorney Pruni. Then, Imelda Galos, thank you also in courtesy na Inida Along Biti Sarmiento, Pagpalain, Desduero. Inida is working aron nga makatabang sila sa itong ministeryo. Labing couple sa Garcia, Dudong Lukling Baybay. Then thank you Angelis Andres Daguplo, Domi Daguplo, Brinmail with Tay Mail and Inang Erin, thank you so much. Happy birthday to Stephen Medidas, Banigot Chupi diya sa Giwang, Arsenio Tarot and family, Lakrib Kanipol, thank you sa inyong kindness to us. Julian Gloria Ranyen, former Kapitas Kanipol, thank you. And Merspin Traders, thank you for the assistance. Dungmins, ongoing ilang mansion, do prayers, mura po ng ilang Madam Elaine, nay Maria Pagpalain, uban ni nay Duding, Kumaring Narsing, Awario, do prayers mga Galintis, thank you so much. Ter Joy, og nay Natividad sa Unia, very faithful despite sa naitabo sa ilang pamilya. Atong business partner, Crison sa Rose Guling Cookies, Silinganing Buildings. Then, Kumaring Mildred, yang Abo Natasya, nas Altia Business Center. I would like to inform the public, ang Altia Business Center, usa sa pinaka-lowest og presyo. Kamay rin ng atong negosyo, pero kasing-kasing ang nagserbisyo kaninyo sa ginagmay nga pamaagi mo ng patronizers. Thank you so much sa inyong patron sa Altia Business Center. Taylimon, Pagpalay na ilo sa CB sa Wario, na James sa second floor, Pagpalay ba siyang Tibok Banay, kay Tony, pagpalain ka. O do prayers to na Pia Ranki,
ug sa tanan to magigsunan ubay, pagpalain ka ng Diyos. Alicia, my beloved hometown, Duero, Anda, mga makinano diya, mga tan o gulde. Pagpalain kayo. Do prayers to Sister DC Valderrama, ang in charge sa Lagkaw. Then Sister Bibi Lecciones, iyang ugangan. Do prayers. By the way, I would like to inform the public nga ang akong father-in-law, the father of my wife Alma, passed already yesterday. He was gone. Tuwa na siya sa langit. Mao na ang banay sa akong asawa, nagsubo nining panahona. Mao nang please do prayers to Lorito Porsuilo. He is now with God in eternity. Mao na naitabo. Mao nang warriors include my loved ones and families sa inyong mga prayers. Then benefactors, I speak sa inyong kinasingkasing kapag suporta ni ining atong ministeryo aron nga everyday makapalanog ta sa pagtulunas Ginoo diha sa katilingban nga atong gipuy-an, labi na sa atong mga silingang mga probinsya, kalungsuran. Do prayers also for me, for more courage, fire, strength aron everyday inyo kay kauban. Tay Cruz in the school, thank you so much. Pagpalain kayo, des Bunayag, pinakadakog farm dia, pagpalain. And the rest of the people, mga masakitong problemado, I am with you always. Believe me, sulod sa kong kasing-kasing, sigog ampo para kadinyo. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa maayong Samarianon. Why Samaritan was the highlight of this gospel according to the parable of Jesus Christ? Tungod kay sa John chapter 4 verse 9, mingon diri, Hudiyo ka ug ako Samarianon, unya nganong mangayo ka man kanakog tubig nga mainom? Kay ang mga Hudiyo man good ug ang mga Samarianon wala may panagsandurutay. Meaning, tulad di ay grievances, panagbangi, conflict between Samaritans, people of Samaria, and the Jews of Jerusalem. Dunay conflict between these two groups of people. Why? Because Jews believe na sila lamang ang pagluwason, the chosen people of the living God. Nagtuo sila nga sila ray tarong, sila ray maayo, sila ray kamao. Nagtuo sila nga sila lamang ang paboras Ginoo. Mao nang ang mga silingang mga syudad, probinsya were indifferent toward the Jews dito nga nagpuyo sa Jerusalem tungod kay nagtuo sila nga kining mga Hudiyo dili maayo ngadto kanila, dili patas, dili makatabang kanila sa kaluwasan. Mao ni ang akong point. Sometimes we'll come to the point nga nagtuotang kita ray maayo, kita ray luwas sa Ginoo, kita ray paboran, kita ra maoy kamawaning butanga, kita lamang ang sakto. That is pride na nato sa makadagang igayon, not thinking, not looking na doon na pa'y mga tao nga mas kamao sa tuwa. I would like to repeat this. My mentor, the supervisor of Duero, Sir Danilo Aton, ako ng mentor when I was in grade 6. He told me, inside cell, remember always, there is better than you, there is greater than you. Kanang maong statements, milakra na, mitatak na sa akong galamhan until today. Maunang, every now and then, I am reminding myself na di lang ako mo'y maayo. Di lang ako maoy brilliant. Di lang ako maoy genius. Di lang ako maoy
kamao mawali mo tudlo sa kasulatan. Di lang ako mao ang gwapo. Di lang ako mao ang dunay katungod sa mga grasya, pribileyo, opportunities nga gibistos Ginoo sa kuha. Mao ni ang nag-angkor sa akong galamhan o kasing-kasing as I go on in my journey on this earth. Nga there is greater than me, there is better than me. If not man, God is greater, is the greatest sa tanan. Why my mentor told me these statements tingali during that time when I was very young, kita sa among mentor si Sir Dandan, kay usamon ko sa mga honors pupils sa among kapanahunan. Nauna na kay si Edsel Garboso ni. Nauna sa among mentor Sir Dandan kay si Edsel. Talaga nauna si Ray Bright. Probably. Niabot sa point because I was immature before. Unlike in the present nga, I'm trying to be humble. Taman sa ako mahimo og makaya. Kay ang puunan sa tao aron ituboy kas Ginoo 1 Peter chapter 5, pagka mapabsanon mapailubon ka, ituboy kas Ginoo in His perfect timing, not human timing but God's perfect timing. Ituboy ka once you are humble enough, once you are full of what? Humility, humbleness. Kaya ang yawa is absent na ining maong virtue. Satan is full of pride and he has even a little person of humility. Take note. Therefore, if you have humility within you, that is a concrete manifestation that Satan has no room in your hearts, has no room in your minds, has no room in your souls. If you are humble. In reverse, if you have pride, you are giving space ni Satanas to live within you. Manang beware. There's distinction between Satan power, Satan's power and God's power within us. Humility. If you have humility, means God is in you. He is activating within you. If you have pride, garbo, means you are allowing Satan to enter in your soul, in your hearts, in your minds, although Satan has no legal right to penetrate, to enter within you. This is it. My mentor, Sir Dandan, told me, Edsel, believe me, there is greater than you. There is better than you. Muna'y pirmi misod sa akong kasing-kasing. You know what? I was not intimidated during that time when my mentor told me, but I put it in my heart, I put it in my mind, o dito nakaamgo ko along the road of my journey, nga mao dinhi ang makapahambol nako every second, every minute, nga di ko sobrag believe sa akong kaugalingon, di ko sobrag believe sa akong capacity, di ko sobrag believe sa akong kaybalo, sa unsay akong mga nakabot achievements. Mao ni ang nag-angkor sulod sa akong galaman, sulod sa akong kasing-kasing, sulod sa akong pagkatao. This is it. Mao na'y punto sa akong mentor na matod niya dapat magunaw-una ako nga napay labaw sa kuha, napay mas kamao sa kuha. Mao sa niya ako nakita sa akong higalas la union, tay Peregrine og nay alis, very simple, palaban sa kinabuhi, full of humility, although there were times in their lives, this couple, na nakasinati slag intimidation, downfalls, pero palaban sila, na accepting the truth, na dili sa tanang panahon, kita'y sakto, tama atong mga gihimo, tama atong mga desisyon. That is a sign of humility. Ug mao ni absent sa kalibutan kanang moangkon ka nga duna kay humbleness, duna kay humility within. You know what? Why I'm talking about this? Tungod kay mga Hudiyo, labihan kadaghan ang ilang gitamakan
Daghan kaayo ang ilang gisamaran ang kasing-kasing. Daghan kaayo ang ilang mga napasipadan nga mga tao sa katilingban sa ilang panahon dito sa Israel. Ngano tungod kay nagtuo sila nga sila lamang ang luwas sa Ginoo, sila lamang ang chosen people, sila lamang ang gipaboran, sila lamang ang ngayan bendisyonan. Ug ang outside Jerusalem, outside their territory, wa nay rason o katungod ang mga tao nga modawat sa pabor, sa panalangin, sa grasya, gikan sa Ginoo. Moinungdan nga ang mga neighboring provinces, neighboring towns, neighboring people got angry to them. Suko sa ila. Why? Tungod sa di la maayo nga gawi, di maayo nilang pakigrelasyon, di maayo nila nga pagtan-aw silang kaugalingon. Ebidensya, Luke 18:9-14, there was a certain Pharisee, very proud sa iyang kaugalingon sa Ginoo, buutan ko, nagpuwasa ko, naghatag ko ikapulo, tarong ko, naningkamot ko, nga mahimong maayo, yung Kristo, tanawa ning tawana. Sobrag salig sa kaugalingon, kay kinimanggung parisiwa, iyang gikondenar ning makasasa, dasdaplin, although Hudiyo po to, pero pagangan nga tax collector makasasa, iyang gi-down kay mo na ang pinakangilngig nga makasasa sa ilang kapanahonan, tax collector, although not all, but majority of them. You know what? Ingon siya kanang makasasa sa daplin Ginoo, dautan na ako, matarong ko. Mao ni ang kinaiyas mga Hudiyo. Mao ni ang ilang human weaknesses. One of their weaknesses, kining ilang i-boast ang ilang kaugalingon nga sila ray kamao sila ray ang ayan paboran. Mao na ang mga tao sa ilang palibot na lain sa ilaha. Pirting sukuas ilaha, naglagod sa ilaha. And you know what? Because of their ugly attitudes, Jesus was a victim also by the hatreds of the people around them. Nahimong biktima si Kristo. Sanglit si Kristo when He was born, He was a Jew, usa siya ka Hudiyo. Ug sanglit, doon na may grievances ang mga Hudiyo ngadtos mga hintil, ngadtos mga silingang mga probinsya, nasod, silingan nga mga towns, lugar sa ilang dapit sa Israel, nadamay si Kristo. Sanglit si Kristo usaman ka Hudiyo. That's why in John chapter 4, yung babae, why you are asking me a cup of water? You know I am a Samaritan and you are a Jew. This woman told Jesus Christ. Meaning ang mga Hudiyo, why katungod mangayo bisag unsang pabor gikan sa mga tagagawas sa Jerusalem. Si Kristo nadamay tungod sa di maayong gibuhat sa iyang maigsoong Hudiyo. And this is my point. Once we'll do wrong things in our daily existence, na madamay ang mga taong inusinti sa atong banay. And this is happening. Kanang pinatyanay, the different crimes occurred in our society. Matingata, nga way labot ni pero gipatay, gibirahan, gipasipadaan, ngano, kay kanadi ay naibawan nga apo, pamangkon, kaliwat sa mga tao, kanhi nga nagbuhat og dautan, nadamay ang inusinti. And that is a curse. Mo na nitabo tungod sa niya dagiiba, Romans 5:12, nadamay ta. Mao nang aron di madamay ang sunod generation. This is my encouragement to all of you. People in the present generation, please, ayaw paghimo og kasalanan. Ayaw paghimo og dautan. Ayaw paghimo og di maayo. Keep doing the right things only, not the wrong things in your individual existence. Why? Because luoy ang sunod generation. Luoy ang sunod mga kabataan nga nagtubo niining kinabuhiya. Madamay sila sa tunglo, sa di maayo nga atong gipanghimo. Jesus was a victim tungod sa di maayong kinaiya, di maayong batasas mga Hudiyo. Nagtuo sila na sila lamang ang luwason. Mo ni gitawag og exclusivism mentality. Nagtuo sila nga sila lamang ang maluwas, and this is a sickness occurred in our society. Why?
sometimes Catholic believers na aniining maong views and mentality that only Catholics will be saved. It is not true. I would like to clarify. I heard that from our mentor sa seminaryo di San Carlos Universidad sa Teolohiya. Di gina tinuod. And you know what? Sometimes exclusivism mentality occurred even in other denominations. Sila noon may grabe ani. Not all, because I have many friends nga mga pastors from other denominations nga nagtuo sila nga ang kaluwasan dili lang para nila, di lang sa Katoliko kundi for all. 1 Timothy chapter 2 verse 4, ang Diyos gusto luwason ang tanang tao dinhi sa kalibutan. Mao ni ang akong concept of point, my dear people of the living God. Avoid exclusivism mentality. Di ta mo believe, di ta mo tuo nga kita lamay kamao, kita ray luwason, kita ray sakto, kita ray angayan. No. That's wrong. Di na sakto, di na dapat. Tungod kay dili ingana ang nature, dili ingana ang kinaiya sa Dios. Dili ingana ang pagbati sa langit tong amahan. Ang mga Hudiyo naa niining mao mentality. What was the consequence? Tungod sa ilang bidya nga gibuhat, tungod sa ilang bidya nga kinaiya. You know what? Sa diha nga dunay usa ka Hudiyo nga gibanhigan diha daplin sa kalsada, daplin sa dalan, no one rescued. Walay mi-rescue. Walay tao nga naluoy except sa iyang kaaway nga usa ka Samaritan. That's why in our gospel it is highlighted Good Samaritan ngano kay mga tao sa palibot basta dili gali taga Jerusalem kaaway sa mga Hudiyo nga nagpuyo dinha sa Jerusalem. Kaaway. Dili maayos ng tinagdan, dili sila maayo og pakitungo ngadto kadila. Mao na sa diha nga dunay usa ka Hudiyo nga gibanhigan sa usa ka tulisan, sa mga tulisan nagbuliod sa dalan, pagkita sa pari miikyas, pagkita sa usa ka Levita walay pakialam. Uldo kauban sila, pareha sila ang naluoy. Ang dili niya kauban og faith, dili taga Jerusalem, kundili ang mga tao nga ilang gidawdaog gawa sa Jerusalem nga usa ka Samarianon. Ang take note, John 4:9, ang mga Hudiyo o mga Samarianon dunay big conflict, dunay panagbangi, dunay dili maayo nila nga pagtinagdanay, dunay dili maayo nila nga relasyon. Mao ni ang inungdan ngano nga mga tao sa gawas dili ganahan sa ilaha, pero in our gospel, look at what happened. Ang ilang gidawdaog, ang ilang gipasipadan, ang ilang gikaminusan, ang ilang giumay-umay, mao'y nakatabang ni ining usa ka Hudiyo nga taying himalatyon diha daplin sa dalan. Mao'y nagpakabana. Sometimes kinsa mga tao nga pirmi natong gipasakitan, ginsulto, atong gilockdown, atong gipanamastamasan sa panahon sa imong kalisdanan, sa panahon sa imong pagka-sugapa, pagka-down, sa panahon sa imong mga crisis sa kinabuhi. Believe me, this is happening. This is true. Anha ra ba ka moduol or else kini mga tao nga imong gipasagitan maunod akong makatabang sa imuha, sa imong kinabuhi, sa imong crisis, sa imong kahimtang. Ang mga tao nga imong gipasipad-an, gikaminusan, giinsulto, gipasakitan sa panahon nga down ka, kini mga tawhana maunoon ang makatabang sa imuha. Ang mga taong imong gipaboran, gitabangan, mga tao nga imong nabuhatan og di maayo, sometimes sa panahon sa imong kalisdanan, sa panahon sa imong downfalls, sa panahon sa imong mga kasakitan, what happened? Kini mga tawhana ubiya mo talikod, magpalayo gikan sa imuha. Mao ning nitabo ang ilang gidawdaog, ang ilang gipakaubos, ang ilang gilockdown. Mao ni ang atong maulagway makita nga
Dini sa atong ebanghelyo, maunoon ang nakatabang, maunoon ang biriskyo, mao ang mihimo og lakang aron tabangan kining himalatyon nga Hudiyo. Ang concept dinhi, my dear people of the living God, are we doing good to our enemies? Are we doing good to our opponents? Are we doing good to the people nga indifferent toward us? Musugot kag sa dili, not all people ganahan sa imuha. Luke 6:26. Bisan sa unsa nimo kabuutan, bisan sa unsa nimo kamaayo, bisan unsaon nimo handol ang tao sa imong palibot, not all people like you. Dili tanang tao ganas imuha. This is the truth about life. Mao nang do not worry. Do not put as a big deal in your hearts, in your minds. Do not consider nga usa ka dakong butang kun nay mga tao nga dili ganahan sa imuha. Ngano, musugot kag sa dili, nagi mga tao nga di gyud muuyon sa imuha, di mo simpatiya sa imuha, labi na sa panahon sa imong downfalls sa imong kalisdanan. Look at this Jew, dying Jew. What happened? Naipari nga libita, dili ni pari sa tuwa kay wala pa man gitukod ni Kristo ang Melchizedekian orders. Hebrew chapter 7, doon na may duha ka lares paris Biblia, ang Levitical order o Melchizedek order. Ang ato mga pari sa Roman Catholic faith na ni sa Melchizedek order instituted, founded by Jesus Christ, while Levitical order founded by our patriarchs. Usa ni ka Levitical priest, Levite priest kining Milikay, usa ka Levita, igsoong Hudiyo, Milikay nining Hudiyong dying. Kauban nilag faith, kauban lag lugar, parihas sila nga Hudiyo, pero look at what happened. Sa iyang crisis, himalatyon siya, dying siya, gitalikdan siya, gilikayan siya. Ang nakatabang ang iyang gikontrang Samarianon, ang ilang gidawg-taog nga Samarianon, ang ilang gilukdown nga Samarianon. And this is true in our individual life, nga ang tao nga itong gituang makatabang, di noon. Ang tao nga atong gimay-umay, gipasagitan, ginsulto, mao ni atong kadaganan, kabilog kwarta, kahuwaman, atong kaparaygan, atong kapangayuag tabang, atong kapangayuan og simpati og empathy sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Pero kadtong mga tao nga imong nabuhatag maayo, ngitalikod sa dayon. Why I know this? Because this is reality. I'm sure all of you experience also the same. Tanawan ning himatlat yung Hudiyo ang itabo, imbis ang mutabang niya katong Levite priest, katong usa ka Levita igsoon niyang Hudiyo, muduol niya mutabang, wala, italikdan, milakaw. In the mind of the two passers-by, Levite priest o kadtong usa ka Hudiyo, nganong they never touch this dying person, because according to biblical scholars, they believe at the time they were mistaken in looking and seeing this person kay nagtuos nagpatay na. And it was prohibited sa ilang balaod na muhikap sa nagpatay, because they will commit sin if they will touch a certain dead individual. That's why they went away. Pero the Good Samaritan was very different. Iyang una-una og patay ni, din akong ilubong, akong ihatod og asa ni. Wow. Wasi pakialam og sa to, hugaw, whatever, pagkabutan. Og buhi ni, nauna niya, ako tabangan. Og Hudiyo ni, tanaw niya, tinagbuko to ba? Tanaw niya, og Hudiyo ni, tabangan ko ni. Mao ni ang akong point. Kining ebanghelyo is all about the main thought, the main highlight, the bottom line is, kabalo mo, gugma sa kaaway. Mao nang dunay magtutudlo mingon unsay sugo magtutudlo, Ing Kristo, love God. Pero your love to God is nonsense, nothing, useless once you will not love His people, His children on this earth, your brothers and sisters around you. Kita, Jesus 1:6, created like the image of God. Kita ang pinaka-privileged, kita ang pinaka-special creations of the living God. Therefore, kita ang pinakaduol sa dugas Ginoo. Wala ing butang kabtangan except human beings on this earth. That's why kining imong silingan mahalas Ginoo. Ikaw mahal ka sa Ginoo. Mao ni rason. Kung imong pasakitan imong silingan ang Ginoo,
matandog iyang galamhan kay ngano pinangga gud niya ang imong silingan. Or else ikaw pasipad-an ka sa imong isikataw, ang Ginoo masakitan. Kung atong tanaw ang Ginoo like human being, anthropomorphism sa hermeneutics. Kung atong tanaw ang Ginoo like us, like human being, you know what, sakitan siya. Kung pasibad-an ka kay mahal ka niya, ug imo pang pasakitan imong silingan, membros pamilya, kaila, sakitan siya ngano tungod kay mahal na si Ginoo kanang maong tao. This is my point. Kung tinuod atong mahal ang Ginoo, ato nang ipakita sa tao nga pinaka-espesyal, pinaka-importante sa Ginoo. Pero take note, do not put period in loving your neighbors only if you talk about loving God. Mahala ang tanang gimahal sa Ginoo nining kalibutana. Everything created, everything existed has a purpose. Proverbs 16:1-4. Therefore, tanang butang sa yuta, gamay ug dako, environment, kinaiyahan, dagat, yuta, hangin, kahoy, everything on this earth, gigama na sa Ginoo for a purpose. Therefore, we are entitled, we are told, we are commanded to care, to take care, like what God told to Adam and Eve in Genesis chapter 1. Adag iba at imana ang mga butang nga akong gisalig sa inyo. Be productive. Gamitan ni, utilize this for your favors, because all of us on this earth are all stewards. Pinyalan, mao na kung mahal nato ang Ginoo, apilo tog mahal ang hangin, ang tubig, ang dagat, ang lasang, ang yuta. Not only human beings. This is what I'm always telling you. If you love God, do it in a packaged way. Package na. Di kay tao rin mo mahalon, imong pasipad-an ang kahoy, tubig, yuta. That's not right. Kuwang na, that is lacking. Kung tinuod nga mahal ni mong Ginoo, mahala imong isikatao, apilag mahal ang tanang butang, nga gi-value, gi-amuma, gi-care, gitagaan og bili sa Ginoo. Ato ning panggaon, ato ning mahalon, ato ning tagaan og importansya sa atong gastag sa kapagkatao. Kiling tanan. This is it. Mao ni Kristo. Kung naigugma kanako, yang gina magtutudlo, higugma ang imong isikataw. Like this good Samaritan. Higugma ang imong kaaway. Higugma ang mga tao nga lisod higugmaon sa katilingban nga imong gipuy-an. Paingon sa Matthew chapter 5, love your enemies. Ngano? God appreciates once you will do extraordinary, rare, unusual doings on this earth. And you know what? Ang pinakalisod nga buhat sa kalibutan is to love, showing goodness, showing your respect to your enemies. This is it. Mao ni gingon sa Romans 12, according to Paul, kung naay imong kontra pakana, kung giuhaw paimna, kung mangayo hatagi, ayaw pa ni malos, pakit-an ang imong kaaway sa imong kabuutan aron maulaw later on. Kaya ang Ginoo maoy manimalos. Ingon tong t-shirt akong gisuot kagahapon when we attended the mass diha sa parokya sa La Union, ang pinangga na kong parokya nga gidumala ni Reverend Father Ray Casinas, usa ka hagnaanon. Sa akong sigig dungo, nakainuong ko sa akong gisuot na t-shirt na nagkanayon, the safest and the sure way to defeat your enemy is to make him as your best friend, to make him as your friend sa imong kinabuhi. The safest, the most sure, the sure way aron nga mapildi imong kontra, himuang higala. Ngano, along the road, along the way, this person can realize that he was wrong and you are right, you are correct, and he was wrong. Mao ni pinaka-painful realization nga ang atong kaaway makahibawong siya sayop ikaw sakto. Mao ni concept sa Ebanghelyo.
Gugma sa mga tao nga lisod higugmaon. Kaayo sa mga taong lisod pakitaan sa atong kaayo ug kabuutan. Maayong gawi ug batasan ipakita sa bisan di maayo nato gawig tinagdan. Ako everyday I meet different kinds of people. Different kinds of attitudes. Different characteristics, behaviors. Ako sometimes ma-intimidate naunan ako ngano kaning tawhana di man maayo og tinagdan sa kuha. What's wrong with me? Or what's wrong with this person? Pero kabalo mo anha mulakra ang imong kabuutan, anha mailas Ginoo kung unsang matanga ka sa pagkanilalang, kung nagpakita kag kaayog kabuutan sa mga tao sa imong katilingban nga gipuy-an, sa mga tao sa imong palibot nga imong nakita nga dili maayo diha kadimo. Anak mo lugwa, anak mo lakra ang imong pagkatinuod nga ikaw atubangan sa imong kaaway, atubangan sa imong mga kontra. And you know what God appreciates? If you will imitate this good Samaritan, nga wa say hinanakit ng kalooban, iyang gipakita ang pag-care, pagatiman, ang iyang concern sa iyang kaaway nga Hudiyo, bisan tuod avenue to opportunity to niya nga iyang tiwasan ning himalatyon. But you know what? He did opposite things. Iyang gipasan, iyang gisakay siyang sakyanan nga hayop, iyang gibitbit didto sa klinika, iyang gipatambalan, unya iyang gibiyaan for the meantime kay nangita sa kwarta aron ibayad sa caretaker sa maong masakiton until kining maong tao nga himalatyon fully recovered gikan sa iyang kahimtang. Kini mo'y pinakanindot nga imahin, showing goodness sa mga tao nga lisod pakitaan sa imong kabuutan ug kaayo. But you know what? God is challenging each one of us to do these things, to follow, to imitate this good Samaritan. Ako mismo, kabalo ko nga kini mga tawhana di ni maayo sa kuha sa nanglabay mga kapanahunan. Kay bawo ko nga kini mga tawhana are not good to me. Pero kabalo mo, I am always reminding myself, Edsel, mailan ka sa Ginoo unsang matanga ka sa panahon nga naa ka sa imong mga kaaway, sa mga taong di ganani mo, kung saon nimo sila, kung unsa imong pakitungo, unsa imong pakirelasyon, kasagaran ra ba nato ditso dumot, ditso panimalos, ditso bungol, ditso ta waiting ganay until sa lubnganan ngano tungod kay ang atong kasing-kasing na puno sa pagdumot ug kasuko. If you want to prosper, if you want that God will toss up you, will uplift you, this is my message to all of you. Release your enemies in your hearts. Buhii ang inyong kaaway sa inyong kasing-kasing. Probably your enemies in a very far distance. They are now in other countries. They are now living in other provinces. They are not visible anymore by your naked eyes. But you know what? They are remain in your hearts because you never release your enemies until this very hour. Once you will not do that, ang imong kasing-kasing, ang imong galamhan, mapuno nagkayubos, kasuko, kalagot, and it will kill you. Mo na gitawag, too much love will kill you. Tama ba rong kanta, ha? In other version, in reverse, in other version, too much hatred will kill you. This is it. Kung sobrang gugma mo patay, kaya uban mo patay pagpakamatay because of love. This is my version. Too much hatred will kill you. Sobra nimo nga kalagot pagdumot within you will kill you. Not to the person nga imong gidumtan, but you. Ngano? This is my point. Once magdumot ka, di nimo i-release imong kontra, kasi klasig naong, kasi kasingan, kasi klase og postura, kasi klase og impact sa imong kinabuhing di maayo. Once you will not release them, once you will store them in your hearts, whoever you are, wherever you are, believe me, it will consume your energy. It will forfeit your destiny. It will defeat you in your daily struggles in life.
Kaya ang taong emosyonal, dili na kamao sa unsay angang himuon. This is what I learned in war. If emotional ka sa gubat, you will die along the road. Ngano mo dasdas ka bisag wa kay shield. Ngano, emotional ka, I need to kill my enemies. Mo dasdas ka, you will die along the road. You will die in the midst of the battle. This is what I learned because I have a book. The Art of War. I'm reading it from cover to cover every day. Ako nang gihimong Biblia sa kuha because it is a big help for me, and not only for me but for all of you. This is my encouragement to all of you. Ang taong emosyonal, di gina mo prosper. Ang taong emosyonal, di gina mo lambo. Ang taong emosyonal kay naay kasuko, kapungot, pagdumot sa kasing-kasing, masakiton ang lawas. Ngano? Ang iyang maayong energy, iyang gi-consume. Sige kag bira. So nauna di mo, buhi pa ba kung kontra ron? Buhi pa ba to? Nakasama dos kong kasing-kasing. Nganong giluiban magdus kong bana? Nganong gibuhatan kong gimayos kong asawa? Nganong gibuhatan kong gimayos kong silingan? Nganong iya kong gipasakitan? Once you will repeat that, repeating again and again, you are refreshing the wounds in your hearts, and you know what? It will kill you. Too much love will kill you. In other version, too much hatred will kill you. Ang sobrang pagdumot mo patay ni mo gradually hinay-hinay sa imong pagkatao. This is it. Mao na, my dear people of the living God, please forgive, forget. Move on. Why ikatabang kung magdumot ka? Kabalo mo, ang inyo makaaway sa pagkatinuod lang, once positive mo, they are promoting you. Ngano, this is what happened to me. If I had no opponents before, I could not have my father studies sa teolohiya sa Eskriptura. Di ko kawalig sa talait. Di ko kahimo sa unsa akong gipanghimo nining panahona. Kunway mga taong iupo sa kuha in the past. Meaning, ang ilang presensya sa kong kinabuhi, ila kong gipromote. They are promoting me. So, diba, kini mga tao nga atong nahimong opponents sa kinabuhi, if they are not good toward you, if they are indifferent toward you, believe me, if you are just positive, they are promoting you to another disposition of life, to another level of life. Anong kibaw ka, brother? This is what happened to me. My enemies are promoting me. Ang mga taong kontra sa kuha, di mayo sa kuha, mao mi promote sa kuha. Kaya kung wa sila, di ko mulig-on sa akong attitudes, character, behavior, di ko matured, di ko may humble, daghang contribution sila. Then, di ko ma-promote sa unsa akong gipanghimo nining kinabuhi. Tinuod, it is very painful, pero ang pains, very helpful, in order for you to grow in your spiritual life. Aron motubo ka sa imong espirituhanong kinabuhi, kinahanglan ang pains. Ang pains normal pag nakay kontra. Ang pains normal pag nakay kaaway. Pero ang pains mahimong abnormal kung imo nang ipabilin sa imong kasing-kasing bisag dugay nang itabo ang usa ka butang. This is the reason I learned this. Manong gitagaan ka sometimes nga makalimot. Kay baba mo, ang pagkalimot is not a sickness. It is a gift from the living God. Can you hear me? Ang sometimes loss of memory, sometimes kanang forgetful ka, it is not a sickness. It is a gift from the living God. Why? Tungod kay gusto siya na there will be areas, times, moments, seasons of our individual existence that we will nurture this gift of being forgetfulness. Ngano? Kay naay mga buta nga angay natong kalimtan in the past. Kinahanglan i-apply nimo ang lost memory. Kinahanglan i-apply nimo ang pagka-amnesia. Labi na sa imong kaaway in the past, sa imong kontra, because there are people nga sila bisag wa na
Patay na ba? Tuwas lang nasod, tuwas lang dapit, buhi sa kasing-kasing, kay gitinir. Ikaw luoy di sila. Sila happy. Dugay ra kang gikalimtan nga ilang gipasakitan. Ikaw, wa pa ka malimot sila. Ikaw may gansi pag di ka kapasaylo. Ikaw may luoy pag nagdumot ka. Ikaw luoy pag di ni mo sila buhian sa imong galamhan. Please release your enemies. Nas kanta na, please release me. Tama ba ron? Nga kanta? I-release ng inyong kaaway. I-release na sa inyong kasing-kasing. Do not store the hatreds, the grudges, the pains in your hearts. Ngano, it will consume your energy. Kining maong Good Samaritan, right moment, right nga nakakita siya niadtong iyang kaaway ng Hudiyo, iyatong kalimtan ang atraso aning Hudiyo, iyon siya, this is the time nga bisan kaming mga api, kita mo salidang pangako sa iyo, mingon si Judy Santa Maria, malaban ninyo ang batas ng isang api. Ang mga Samarianhon, api ng mga Hudiyo, pero kanang pangako sa iyo is full of revenge, while our gospel is very opposite. Ngano, this gospel is full of love, forgiveness, forgetfulness. Gikalimtan ni ining maong Samarianhon ang atrasos mga Hudiyo ngadto kanila. Ug mao ni pinakadindot kun imong kayang kalimtan ang mga naghimog di maayo sa imong kasing-kasing. Ako sus og magisgot ta ginanakit ug ako panang gitiner, wa na guba ng akong kapalaran. Nganong na ako'y peace? Because I release my enemies already in my heart. Why I have happiness? Because I release my enemies in my heart. Why I am prosperous in life? Why everything is increasing in my life? Except my height. Wala labot akong height. Gi-increase sa Ginoo. Mga panalangin, pabor, grasya, tungod kay ako na nang gibuhian akong kontra, dugay ra. Believe me, di gyud ka mo prosper, di gyud ka mo asinso. Biraon gyud kas imong kasuko pagdumot sa imong kasing-kasing once you will not release it in your hearts. The message of the gospel is very simple. Do goodness, do the right things toward your enemies like the Good Samaritan. And finally, listen to me. Sa diya nga gitabangan sa Good Samaritan ang Hudiyo, sa gibuhat milakaw siya ngitag kwarta. Ngano, business person, business man, kining maong tao, according sa mga biblical scholars. He continued in his businesses. He continued his job. He continued in doing sa iyang professions. While iyang giintra sa uban nga kasaligan, this is what we call delegation. If you are a leader, kamo delegate, imo ning trabaho, ikaw na bahala ani. Mo ni tabo. There was a delegation took place in our gospel. Kining maong businessman nangitag kwarta sa negosyo trabaho aron na sa ikasuhol ngadtos nagatiman ni ining maong himalatyon. My dear people of the living God, sa ato di ay pag-alagad sa itong isikatao, atong pakitos ng kabuutan, then sa unsay material things that we can contribute. Katong lana, katong tambal, nga gidihog sa masakiton, katong gibayad sa caretaker, sa klinika, nga ilang gadtuan, kadto material blessings. In other words, di lang di atong kaluoy, kaayo, di lang di ay ang atong efforts ang pwede itong itabang, kundi if we can share material blessings to other people, let's do it. This is what we are practicing in our ministry. We are helping the poorest among the poor. We are helping the less fortunate. This is it. Maunang my point is, do something out of your wealth. Do something out of your treasures. Do something out of everything that you have for you other people and for the honor and glory of the living God. Meaning, gamita ang unsay kwarta bahandi butang talento na nimo for others and for the glory and honor of the living God. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your Savior, healer, as your source of strength and inspiration. Ako nagampo, naglaom, naligunon mo sa Ginoo, pasayloon yung kontra, panalanginan mo sa Ginoo sa unsay inyong
gihimo sa matag adlaw sa inyong pagpanaw niining kinabuhi. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus name, with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mga birhen. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo, the word has been fired. Let's do it. God loves you. You are listening to Brother Edsel Lackaran Closas